Start with Why, by Simon Sinek. Panimula. Ngayon, may inihanda kaming isang makapangyarihan at nakakapagbago ng pananaw na buod ng aklat para sa iyo, ang Start with Why, ni Simon Sinek. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang pinuno at organisasyon ay nagiging napakatagumpay at may malaking impluensya? Bakit ang ilang kumpanya ay may matapat na mga customer at dedikadong empleyado, habang ang iba ay nahihirapan? Sa buod na ito, ilalahad namin ang sikreto sa likod ng tagumpay ng mga tanyag na leader tulad nina Steve Jobs, Bill Gates, at Sam Walton. Tatalakayin natin ang konsepto ng pagsisimula ng kanilang bakit, at kung paano ito maaaring magdala ng pambihirang tagumpay. Manatili hanggang sa dulo upang matutunan kung paano mo rin ito maipapamuhay at magagamit upang makapagbigay ng inspirasyon at pamunuan ang iba. Halina't tuklasin natin ang kapangyarihan ng bakit. Simulan na natin. Ang ibig sabihin ng Start with Why, ay sa anumang ginagawa natin, dapat tayong magsimula ng may malinaw na layunin. Bakit mo sinimulan ang iyong kumpanya? Bakit mo nais maging isang leader? May layunin ka ba sa buhay? Kung mayroon, ano ito? Hindi ito simpleng mga tanong, ito ay may malalim na kahulugan. Maiintindihan mo ang halaga ng mga tanong na ito kapag nalaman mong maraming matagumpay na multi-millionaire dollar na kumpanya ang umunlad dahil nagsimula sila sa isang tiyak at makabuluhang layunin. Sinimulan nila sa bakit. Paano pinupukaw ng mahuhusay na leader ang lahat upang kumilos? Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga politiko, kasama rito ang mga taong may mahalagang papel sa malalaking kumpanya sa iba't ibang industriya. Halimbawa, ang Apple ay isang nangungunang kumpanya sa larangan ng mga computer, ngunit kalaunan ay pumasok din ito sa industriya ng mga mobile devices at maliliit na electronic na mga gamit. Bakit? Malalaman natin ito mamaya. Ang pangunahing layunin ng isang mahusay na leader ay mapukaw ang damdamin ng mga tao upang kumilos. Ang isang mabuting pinuno ay hindi lang humihingi ng boto, naghihikayat din siya ng inspirasyon. Katulad nito, ang isang matagumpay na kumpanya ay hindi lang bumubuo ng mga customer, kundi nagpapalakas ng kanilang koneksyon sa brand nito. Ang mahuhusay na leader ay mayroong tapat at loyal na mga tagasunod, handang magsakripisyo para sa kanila anuman ang hamon. Bakit? Dahil ang kanilang leader ay nagbibigay inspirasyon sa kanila. Ang bawat matagumpay na kumpanya ay may mga loyal na customer. Maaring magkaroon ng mas maganda at mas bago pang produkto ang kanilang mga kakumpetensya, ngunit hindi madaling lumipat ang kanilang mga customer. Bakit? Dahil nagsimula ang kumpanyang iyon sa isang malinaw na layunin. Manipulation versus inspiration. Bakit mahalaga ang inspiration kaysa manipulation? Noong 2004, inilunsad ng Motorola ang kanilang flip-top phone model na RAZR. Bumili ang maraming sikat na Hollywood celebrities at maging ilang mga punong ministro ng bagong phone na ito. Sobrang naging matagumpay ito, na nakapagbenta ng 50 milyong unit. Ngunit sa loob lamang ng 4 na taon, maraming kakumpetensya ang naglabas ng mga bagong phone na may mas mahuhusay na tampok. Unti-unting nawala ang kinang ng Motorola. Bakit nangyari ito? Dahil umasa lamang sila sa manipulasyon at hindi inspirasyon, kaya nawala ang kanilang mga customer. Wala silang nabuong loyalty. Nagpakilala ang Motorola ng isang bagong produkto, nagustuhan ito ng mga tao, kaya binili nila. Ngunit noong may lumabas na mas magandang produkto, lumipat ang mga customer. Kung naitaguyod sana ng Motorola ang katapatan ng kanilang mga customer, patuloy pa rin sana silang bumili ng produkto nito, kahit may lumabas na mas bago. Ang ginawa ng Motorola sa RAZR, ay isang bagong uso lamang, isang manipulation. Ngunit upang makuha ang katapatan ng mga tao, kailangan mong mag-isip ng mas malalim. Hindi madaling magbigay ng inspirasyon. Kung gagamitin mo lang ang manipulasyon, susunod lang sa iyo ang mga tao sa maikling panahon. Oo, maaaring makuha mo ang gusto mong mangyari, pero hindi mo makakamit ang kanilang katapatan. At walang dakilang leader ang umaasa sa manipulation. Mga paraan ng manipulation. Upang makuha ang gusto, maraming leader at kumpanya ang gumagamit ng mga sumusunod. Isa, takot. Ang isang politiko ay maaaring gumamit ng takot upang makakuha ng boto. Dalawa, pressure ng lipunan. Ang ilang mga tao ay bumoboto o bumibili ng isang produkto dahil sa peer pressure. Tatlo, aspirasyon. Ang mga tao ay nawiwili sa isang bagay dahil sa pangakong magandang buhay. 4. Presyo at promosyon. Maraming kumpanya ang bumababa ng presyo o nagbibigay ng promosyon para lang makabenta. 5. Bagong uso, o novelty. Ang mga produkto ay inilalabas para lang sundan ng uso, pero wala talagang malalim na halaga. Ngunit ito ba ang tamang paraan?
Oo, maaaring pansamantalang gumana ang mga ito. Ngunit sa kalaunan, hindi ito matibay na pundasyon para sa tapat na mga tagasunod o customer. Ang manipulation ay mahal at hindi epektibo sa pangmatagalan. Ang RAZR phone ng Motorola ay hindi isang innovation, kaya hindi ito nagtagal. Ang totoong innovation ay hindi lang isang uso, ito ay may pangmatagalang epekto sa buhay ng mga tao. Halimbawa, fax machine, microwave oven, light bulb, iTunes ng Apple. Lahat ng mga ito hindi lang basta produkto, binago nila ang buong industriya at nakapagbigay ng malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang mga dakilang lider at matagumpay na kumpanya ay hindi lang umaasa sa mga promosyon, presyo, at pang-akit na panandalian. Nagbibigay sila ng inspirasyon at nakakapukaw ng damdamin ng mga tao. Ang sikreto sa tagumpay, simulan sa bakit, mag-isip ng kakaiba. Ang lipunan ay nag-iisip ng iba, at ang pag-iisip ng kakaiba ay naging pangunahing prinsipyo ng Apple mula pa noong itinatag ito noong 1984. Paulit-ulit itong pinatunayan ng kumpanya sa lahat ng kanilang produkto at mga patalastas. Ang dahilan sa likod ng bawat ginagawa at sinasabi ng Apple ay ang pag-iisip ng kakaiba. Ang iTunes, halimbawa, ay ganap na binago ang industriya ng musika noong early 2000. Noon, maraming tao ang nagbiburn ng mga CD at ang piracy ay naging malaking problema para sa mga recording company. Pagkatapos, ipinakilala ni Steve Jobs ang iTunes bilang alternatibo. Ang iTunes at ang iPod ang nagligtas sa industriya ng musika mula sa pagbagsak. Ngunit alam mo ba na hindi ang Apple ang nakaimbento ng MP3 player? Ito ay orihinal na ideya ng Creative Technology, isang kumpanyang nakabase sa Singapore. Ngunit bakit nakuha ng Apple ang lahat ng credit dito? Ang Creative ay naglabas ng kanilang produkto bilang isang 5GB MP3 player, ngunit iba ang diskarte ng Apple. Ipinakilala nila ang iPod na may isang makapangyarihang mensahe. 1,000 songs in your pocket. 1,000 kanta sa iyong bulsa. Ang Creative ay nagbigay lamang ng teknikal na detalye kung ano ang kanilang produkto, ngunit ang Apple ay nagbigay ng dahilan kung bakit dapat bilhin ito ng mga tao. Dahil hindi binibili ng mga tao ang ginagawa mo, binibili nila kung bakit mo ito ginagawa. Ang innovation ng iPhone. Ang iPhone ay isang tunay na innovation, hindi lang ito basta isang bagong produkto tulad ng Motorola RAZR. Nang ilabas ang iPhone, ito ang nagpasimula ng smartphone trend. Dahil sa tagumpay nito, ang mga kumpanyang tulad ng Nokia, Ericsson, at Motorola ay naglunsad din ng kanilang sariling touchscreen phones. Ngunit bakit nanatili ang Apple bilang nangunguna? Dahil sa simple at madaling gamitin na disenyo ng iPhone, kasama ang makabagong graphic interface, tuluyang binago ng Apple ang industriya ng mobile phones. Noong 2003, sinubukan din ng Dell na maglabas ng sarili nitong MP3 player, ngunit hindi ito naging matagumpay. Bakit? Dahil kilala ang Dell bilang isang kumpanyang gumagawa ng computers. Kaya't hindi kumbinsido ang mga tao na bumili ng MP3 player o mobile device mula sa kanila. Ilang taon lang ang lumipas, inatros ng Dell ang kanilang mga bagong produkto sa merkado. Paano naging isang kumpanya ng gadgets ang Apple? Paano naging isang tagagawa ng mobile at gadgets ang Apple, gayong nagsimula ito bilang isang computer company? Dahil ang pangunahing prinsipyo ng Apple ay mag-isip ng naiiba, at ito ang nagpatakbo sa lahat ng kanilang proseso at produkto. Sinimulan ng Apple sa bakit. Nagsimula muna sila sa isang matibay na layunin, ang mag-isip ng naiiba. Ngayon, kilala natin ang Apple hindi sa kung ano ang kanilang ginagawa, kundi sa kanilang layunin. Nang una silang itinatag, ang opisyal na pangalan nila ay Apple Computer Incorporated. Ngunit noong 2007, binago nila ito at ginawang Apple Incorporated, dahil hindi na lang sila gumagawa ng computer, pinasok na rin nila ang industriya ng mobile at maliliit na gadgets. Hindi lang pinanatili ng Apple ang kanilang pamamayani sa industriya ng computer, kundi lumawak pa sila sa larangan ng electronics at mobile technology. Dahil palagi nilang isinasaalang-alang ang kanilang layunin, hindi naging hadlang kung anong produkto ang kanilang gawin. Ang pagkakaiba ng Apple, HP, at Dell. Dahil sa kanilang innovation at kakayahang baguhin ang iba't ibang industriya, nagawa ng Apple ang hindi nagawa ng HP at Dell. Sinubukan nilang gayahin ang Apple, ngunit hindi sila nagtagumpay, at nanatili silang nakakulong sa paggawa lamang ng computer. Ang Golden Circle. Pagdating sa mga computer, ang konsepto ng Golden Circle ay malinaw na makikita.
Ang mga kumpanya tulad ng HP at Dell ay nagsisimula sa Watt, o ano, nagpapakilala sila ng mga produkto na may magagandang tampok, ngunit wala silang kasing daming tapat na customer tulad ng Apple. Bakit? Hindi naman sa wala ng ibang magagandang computer sa merkado. Sa katunayan, maraming high-quality computers na may mahusay na specs. Pero kahit ganoon, mas pinipili pa rin ng mga Mac users ang Apple. Kapag sinabi mo lang sa mga tao kung ano ang produkto mo, maaaring ma-appreciate nila ang mga tampok nito. Ngunit kung ipaliwanag mo ang layunin ng iyong kumpanya, doon sila nagiging tapat na customer. Bakit ito nangyayari? Dahil ang layunin, paniniwala, at damdamin ay may malakas na epekto sa tao. Ang ating utak ay natural na tumutugon sa mga bagay na may kahulugan at layunin. Kapag ang mga customer ay naniniwala sa parehong bagay na pinaniniwalaan ng iyong kumpanya, sila ay nagiging tapat dito. At kapag ang mga empleyado rin ay nararamdaman ang layunin ng kumpanya, mas nagiging masigasig sila sa kanilang trabaho. Kung mayroon kang matibay na layunin, kaya mong magbigay ng inspirasyon at pamunuan ng iba, anuman ang ginagawa mo. Ang istruktura ng Golden Circle. Isipin ang isang bilog na may tatlong bahagi. Pinakasentro, bakit, o why, layunin ng kumpanya. Gitnang bahagi, paano, o how, proseso at mga desisyon upang malikha ang produkto. Panglabas na bahagi, ano, o what, produkto o serbisyo na iniaalok ng kumpanya. Karamihan sa mga kumpanya ay nakikipag-usap mula sa labas papasok. Lagi nilang ipinapaliwanag kung gaano kaganda ang kanilang produkto, ngunit hindi nila napagtanto na mas malakas ang epekto ng pagbibigay ng malinaw na layunin sa mga tao. Maraming kumpanya ang walang malinaw na layunin. Ngunit ang mga matagumpay na kumpanya tulad ng Apple ay nakikipag-usap mula sa loob palabas. Lahat ng kanilang ginagawa ay may isang pangunahing layunin, ang mag-isip ng naiiba. Nauunawaan ito ng kanilang mga customer. Nakikita nila ang layuning ito sa bawat Apple product, kaya sila ay naaakit na bilhin ito. Ang mga customer ng Apple ay nananatiling tapat, hindi lamang dahil sa produkto, kundi dahil naniniwala rin sila sa pag-iisip ng naiiba, tulad ng Apple. Kung gusto mong maging isang pinuno, kung nais mong manguna, huwag mo lang isipin kung ano ang maibibigay mo sa mga tao. Magsimula sa bakit. Sabihin mo sa mga tao ang layunin mo. Kapag naniwala ang mga tao sa parehong layunin, sila ay magiging tapat sa iyo, may inspire, at susunod sa iyo. Tandaan ang Golden Circle. Bakit, layunin, paano, proseso, ano, produkto. Kung nais mong maging matagumpay, huwag lang magbenta ng produkto, magbigay ng inspirasyon. Higit pa sa kape, ang pakiramdam ng pagiging kabilang ay likas sa ating mga tao. Palagi nating nais na makaramdam ng seguridad at koneksyon sa iba. Kapag tayo ay nasa ibang bansa para magbakasyon, nakakaramdam tayo ng tuwa kapag nakakakita tayo ng kapwa natin mula sa ating sariling bansa. Parang nasa sariling tahanan tayo. Sa parehong paraan, nararamdaman nating kabilang tayo sa mga kumpanyang may paniniwalang katulad ng atin. Bumibili tayo ng kanilang mga produkto dahil magkatulad ang ating, bakit? Ipinapakita nito na naniniwala sila sa parehong bagay na pinaniniwalaan natin. Ang mga produkto at tatak, brands, ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng pagiging kabilang, at sa pamamagitan nito, nakakaramdam din tayo ng koneksyon sa iba pang customer ng kumpanyang iyon. Kaya kapag sinimulan mo ang isang kumpanya o organisasyon na may malinaw na, bakit, mas malaki ang magiging epekto nito. Dahil tayo, bilang tao, ay gumagawa ng mga desisyon batay sa ating nararamdaman. Ang Golden Circle ay epektibo dahil ito ay konektado sa pinakamahalagang bahagi ng ating isipan. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa mo, mas mahalaga kung bakit mo ito ginagawa, dahil ito ang higit na nakakaapekto sa mga tao. Higit pa sa kape, ang lihim ng Starbucks. Ano ba ang produkto ng Starbucks? Kape, pero ang kanilang layunin, upang gawing komportable ang mga tao habang umiinom ng kape. Alam ng lahat na ang Starbucks ay nagbibigay sa kanilang mga customer ng hindi lang masarap na kape kundi isang magandang karanasan din. Marami pang ibang coffee shop kung saan maaari kang mag-relax at uminom ng masarap na kape, pero bakit mas pinipili ng mga tao ang Starbucks? Dahil sa pakiramdam na naiuugnay nila rito. Ang pananaw ni Howard Schultz. Hindi si Howard Schultz ang orihinal na nagtatag ng Starbucks. Sumali siya sa kumpanya noong 1982. 10 taon matapos mabuksan ang unang Starbucks branch sa Seattle. Ngunit ang Starbucks na kilala natin ngayon ay dahil sa kanyang pananaw.
Noong una, hindi nagkakasundo sina Schultz at ang tatlong orihinal na nagtatag ng Starbucks, Zev Segal, Jerry Baldwin, at Gordon Boker. Masaya na ang tatlong ito sa simpleng pagbebenta ng coffee beans sa kanilang mga customer. Pero may ibang nakikita si Schultz, at hindi nila ito naiintindihan. Na-inspire siya sa espresso bars sa Italia. Gusto niyang lumikha ng isang komportableng lugar kung saan maaaring umupo at mag-enjoy ng kape ang mga tao. Layunin niyang gawing pangatlong tahanan ng Starbucks, isang lugar kung saan maaaring magpahinga ang mga tao bukod sa kanilang bahay at opisina. Bago sumali si Schultz sa Starbucks, kaunti lang ang coffee shops sa US, at karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa loob ng mga unibersidad. Ngunit nang dumating ang Starbucks, naging bahagi na ng kultura ng Amerika ang pag-inom ng kape. Nilikha nito ang isang bagong kapaligiran kung saan maaaring mag-relax, magbasa ng libro, magtrabaho gamit ang laptop, o makipag-usap sa mga kaibigan. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa matibay na pananaw ni Howard Schultz. Sa loob lamang ng 10 taon, mula sa 1,000 Starbucks branches, lumago ito ng higit sa 13,000 branches sa buong mundo. Ang lihim ng tagumpay ng Starbucks. Si Howard Schultz ay isang dakilang leader dahil nagsimula siya sa bakit. Sumali siya sa Starbucks hindi lang para magbenta ng kape, kundi upang magbigay ng isang natatanging karanasan sa mga tao. At dahil sa layuning ito, nakarelate ang mga tao, kaya naging tapat na customer sila ng Starbucks. Walang duda na may iba pang coffee shops na masarap din ang kape. Pero nilikha ng Starbucks ang isang natatanging identidad. Ipinakilala nito ang isang bagong kultura ng pag-inom ng kape na minahal ng maraming tao. At ito ang sikreto ng kanilang tagumpay. Dahil dito, masasabi nating binago ng Starbucks ang lipunan. Harley-Davidson, higit pa sa isang brand. Nakakita ka na ba ng isang taong may Harley-Davidson tattoo? Bakit kaya may mga taong nagpapatato ng logo ng isang kumpanya sa kanilang katawan? May nakikita ka bang ibang tatak ng kumpanya na ginagawang tattoo ng mga tao? Ginagawa ito ng mga tao dahil napakahusay ng Harley-Davidson sa pagpapahayag ng kanilang layunin sa publiko. Ang Harley-Davidson logo ay naging isang simbolo ng paniniwala. Sa Amerika, karaniwan nang makita ang tattoo na ito sa mga taong sumasakay ng Harley-Davidson na motorsiklo. Hindi lang ito isang tatak, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Paano naging isang simbolo ang Harley-Davidson? Nakamit ng Harley-Davidson ang ganitong katayuan sa pamamagitan ng matagal na panahon ng pagsisikap, disiplina, at malinaw na direksyon. Lahat ng ginagawa at sinasabi ng Harley-Davidson ay naaayon sa kanilang paniniwala, at hindi ito kailanman nagbago. Mula pa noon, itinakda ng kumpanya ang ilang pangunahing prinsipyo, at hanggang ngayon, sinusunod pa rin nila ito. Mayroon silang malinaw na layunin na kanilang ipinaabot sa mga tao. Naiintindihan ito ng kanilang mga tagasunod at nahihikayat silang maging bahagi nito. Sa paglipas ng panahon, hindi na lang ito isang simpleng logo, naging isang paniniwala ito. At ang paniniwalang ito ang siyang nagtutulak sa bawat produktong ginagawa ng Harley-Davidson. Ang Harley-Davidson na tattoo, isang pagkakakilanlan. Si Randy Fowler, isang taong may Harley-Davidson na tattoo, ay nagsabi, "Ang tattoo na ito ay simbolo ng aking pagkatao. Maaari mong sabihin na ito mismo ang aking identity, at ang identity ko ay ako ay isang Amerikanong sumasakay sa Harley-Davidson." Ang lihim ng katatagan ng Harley-Davidson. Ang lakas ng Harley-Davidson ay nasa kanilang hindi natitinag na paninindigan sa kanilang mga pangunahing paniniwala. Dahil sa pagiging tapat nila sa kanilang mga halaga, nagawa nilang bumuo ng isang matibay at tapat na komunidad ng riders. Hindi lang motorsiklo ang binibili ng kanilang customers, bumibili rin sila ng isang prinsipyo, isang komunidad, at isang paraan ng pamumuhay. Ang tatak ng Harley-Davidson ay kumakatawan sa kalayaan. Pagtatakwil sa limitasyon. Ang bukas na daan ng walang hadlang na biyahe. Ang malalim na emosyonal na koneksyon na ito, ang natatangi sa Harley-Davidson mula sa ibang kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki ng mga tao ang pagsusuot ng kanilang logo, kahit sa kanilang balat bilang tattoo. Ang Harley-Davidson logo ay higit pa sa isang tatak, ito ay isang matibay na paniniwala. Bill Gates, ang imperyo ng isang visyonaryo. Ang mga dakilang pinuno tulad ni Bill Gates ay may natatanging karisma na nagmumula sa pagkakaroon ng malakas na layunin. Binibigyan nila ng pangalan at pagkakakilanlan ang kanilang paniniwala at ibinabahagi ito sa mundo. Ang mga dakilang leader ay may bisyon na lampas sa kanilang pansariling interes.
Mas mahalaga sa kanila ang kanilang mas malawak na layunin kaysa sa kanilang sariling buhay. Ang paniniwala ni Bill Gates. Naniniwala si Bill Gates na may dalawang paraan upang malutas ang anumang problema. Isa, tanggalin ang mga hadlang upang ang sinuman ay magamit ang kanilang buong potensyal. Dalawa, bigyan ng kapaki-pakinabang ng mga kasangkapan ang mga tao upang matulungan silang maging matagumpay. Ang bisyon ng isang computer sa bawat tahanan. Isa sa pinakamalaking pangarap ni Bill Gates ay isang computer sa bawat mesa at sa bawat tahanan. Nagawa niyang matupad ito sa pamamagitan ng Microsoft. Dahil sa kanya, nalikha ang mga makapangyarihang software tulad ng PowerPoint, Excel, at Word upang gawing mas epektibo at produktibo ang mga tao. Windows upang matulungan ang mga tao na makamit ang pambihirang mga bagay sa pamamagitan ng teknolohiya. Naniniwala si Gates na ang teknolohiya ay maaaring mapabuti ang buhay ng mga tao. Mula teknolohiya patungo sa pagpapabuti ng mundo. Kahit na iniwan na niya ang Microsoft, ipinagpatuloy ni Gates ang kanyang bisyon. Kasama ang kanyang asawa, itinatag niya ang Bill at Melinda Gates Foundation. Hindi na sila gumagawa ng software, pero nagbibigay sila ng oportunidad sa milyon-milyong tao upang mapabuti ang kanilang buhay. Naniniwala si Gates na ang pagbibigay ng oportunidad sa mahihirap ay makakatulong upang maiangat nila ang kanilang sarili. At ito ay isang tunay na paraan ng pagbibigay lakas o empowerment. Nagbago ang kanyang pero hindi ang bakit. Oo, nagbago ang ginagawa ni Bill Gates, mula sa teknolohiya patungo sa philanthropy. Pero ang kanyang layunin at vision ay nananatili pa rin. Ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa walang humpay na pagsisikap sa pagpapabuti at pagbibigay lakas sa iba. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasangkapan at oportunidad, tinutulungan niyang maabot ng iba ang kanilang buong potensyal. Kahit lumayo siya sa teknolohiya, hindi siya lumayo sa kanyang vision. Ito ang tunay na kapangyarihan ng isang malinaw at pangmatagalang bakit. Ang hindi matatawarang epekto ni Bill Gates. Ang epekto ni Bill Gates ay hindi lang nasusukat sa software. Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon at gumagawa ng pagbabago sa mundo. Hinaharap ang mga pandaigdigang hamon at pinapabuti ang buhay ng maraming tao. Siya ay isang tunay na halimbawa ng isang visyonaryo. Ang Volkswagen, ang sasakyan ng masa. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Volkswagen sa Aleman? Sasakyan ng mga tao. Noong 1970s, ang Volkswagen ay naging isang simbolo ng kulturang hippie. Palagi silang gumagawa ng abot kaya na sasakyan para sa karaniwang mamamayan. Ngunit noong 2004, inilunsad nila ang isang bagong luxury car, ang Volkswagen Phaeton, na may presyo na $70,000. Ang sasakyang ito ay may napakahusay na mga tampok at itinapat sa BMW 7 Series at Mercedes-Benz S-Class. Ngunit nabigo ang Volkswagen Phaeton. Kaunti lamang ang bumili nito. Bakit nabigo ang Volkswagen sa luxury market? Ang dahilan ng pagkabigo nito ay hindi ito tumugma sa imahe ng Volkswagen. Kilala ang Volkswagen bilang gumagawa ng mga abot kaya na sasakyan para sa masa. Hindi sanay ang kanilang mga customer sa ideya ng isang mamahaling Volkswagen. Dahil dito, hindi naging matagumpay ang Phaeton sa merkado. Ang mas matalinong estratehiya ng Honda at Toyota. Samantala, ang Honda at Toyota ay may mas matalinong ideya. Sa halip na gumamit ng kanilang orihinal na pangalan, lumikha sila ng hiwalay na luxury brands. Honda, Acura, Toyota, Lexus. Bakit nila ito ginawa? Upang mapanatili ang imahe ng kanilang pangunahing brand bilang abot-kayang sasakyan. Kasabay nito, nagawa nilang pumasok sa luxury market nang hindi nalilito ang kanilang mga customer. Dahil sa estratehiyang ito, lumawak ang kanilang merkado nang hindi pinahina ang kanilang pangunahing tatak. Ang pagkakamali ng Volkswagen. Ang Volkswagen Phaeton ay nabigo dahil sumalungat ito sa core identity ng kumpanya. Ang mga tao ay sanay na makita ang Volkswagen bilang isang praktikal at abot-kayang sasakyan. Kaya noong sinubukan nilang magbenta ng isang mamahaling luxury car, hindi ito tinanggap ng kanilang karaniwang customer base. Sa kabilang banda, naging matagumpay ang Honda at Toyota dahil sa kanilang brand consistency. Pinanatili nila ang kanilang pangunahing brand para sa regular na sasakyan. Gumawa sila ng bagong luxury brands para sa mas mataas na klase ng sasakyan. Dahil dito, napanatili nila ang katapatan ng kanilang regular na customers, habang nakakaakit ng bagong market para sa premium vehicles. Aral mula sa Volkswagen. Kapag nagtatayo ng isang brand, mahalaga ang pagiging consistent sa iyong core identity.
Kung nais mong pumasok sa ibang market, maaaring mas epektibo ang paggawa ng bagong sub-brand. Ito ang sikreto kung bakit mas naging matagumpay ang Honda at Toyota kumpara sa Volkswagen sa luxury market. Ang Walmart, ang lihim sa kanilang tagumpay. Si Sam Walton ay lumaki noong panahon ng Great Depression, isang matinding krisis pang-ekonomiya. Dahil dito, natutunan niya ang halaga ng sipag at tiyaga. Binuksan niya ang unang Walmart store sa Bentonville, Arkansas. Noong panahong iyon, ito ay isa lamang karaniwang tindahan, at marami ng ibang pamilihan na nagbebenta ng murang paninda. Ngunit sa kabila ng matinding kompetisyon, tanging ang Walmart lamang ang nakaabot sa rurok ng tagumpay. Umabot sa $44 billion ang kanilang taunang benta. Ano ang sikreto sa likod ng kanilang tagumpay? Hindi lang ito dahil sa sipag ni Sam Walton o sa mababang presyo ng kanilang produkto. Ang tunay na lihim ay ang malalim na layunin ni Walton, isang matibay na paniniwala na patuloy siyang nag-udyok upang magtagumpay. Ang paniniwala ni Sam Walton sa pagpapahalaga sa tao. Naniniwala si Sam Walton sa pangangalaga sa mga tao. Kung aalagaan niya ang mga tao, aalagaan din siya ng mga ito pabalik. Ang mas maraming ibinibigay ng Walmart sa kanilang mga empleyado, customer, at komunidad. Mas marami rin silang natatanggap bilang kapalit. Si Walton ay hindi tipikal na CEO. Nagtatrabaho siya kahit weekends. Nagmamaneho siya ng sarili niyang pickup truck. Inaalaala niya ang mga kaarawan ng kanyang mga empleyado. Isa siyang mapagkumbabang leader na buong buhay inialay sa paglilingkod sa mga tao. Kahit na siya ang may-ari ng isang napakalaking negosyo, ang kanyang taunang sweldo ay mas mababa pa sa $350,000. Layunin niyang maglingkod, hindi lang basta kumita ng pera. Dahil sa kanyang malalim na layunin, naging matagumpay ang Walmart sa industriya ng retail. Pagkamatay ni Sam Walton at pagbabago sa Walmart, pumanaw si Sam Walton noong 5 ng Abril taong 1992 dahil sa bone marrow cancer. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang panganay na anak na si Robson Walton ang naging chairman ng Walmart. Sinabi ni Robson na ang mga patakaran at direksyon ng kumpanya ay mananatiling pareho. Ngunit hindi ito nangyari. Pagkatapos mamatay ni Walton, maraming pagbabagong naganap sa Walmart. Maraming customer at empleyado ang nagsimulang magreklamo tungkol sa masamang pagtrato sa kanila. Sa kalaunan, humina ang Walmart at lumitaw ang bagong retail store na Costco. Wala ng CEO na nakapanatili sa layunin ni Walton. Ang paniniwala ni Sam Walton sa paglilingkod sa tao ay natatangi lamang sa kanya. Dahil dito, unti-unting bumagsak ang reputasyon ng Walmart. Ang pagkakaiba sa pamumuno ng mga bagong CEO. Noong 2009, si Michael T. Duque ang naging bagong CEO ng Walmart. Ang kanyang taunang sweldo ay $43 million, napakalayo sa napakababang sweldo ni Sam Walton. Dito mas lumala ang problema. Ang dating Walmart na nakatuon sa paglilingkod ay naging mas nakatuon sa kita. Nawala ang matibay na layunin na siyang naging pundasyon ng tagumpay ng kumpanya. Ang aral mula kay Sam Walton. Ang hindi matitinag na dedikasyon ni Sam Walton sa paglilingkod sa mga tao ang naging pundasyon ng tagumpay ng Walmart. Ang kanyang pamumuno ay nakabuo ng isang tapat na komunidad ng mga empleyado at customer. Ngunit matapos niyang pumanaw, nawala ang matibay na layunin na iyon, kaya bumaba ang reputasyon ng Walmart. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang isang malinaw at matibay na layunin sa tagumpay ng isang kumpanya. Conclusion: sina Steve Jobs, Bill Gates, at Sam Walton ay binigyang linaw ang kanilang bakit at ginawang malinaw na pagkakakilanlan. Ngunit nang iwan ni Jobs ang Apple, ni Gates ang Microsoft, at ni Walton ang Walmart, nagsimulang humina ang mga kumpanyang ito. Bakit? Dahil nawala ang kanilang matibay na layunin. Hindi sapat ang magagandang kredensyal ng bagong mga CEO, dapat ay inspirado sila sa orihinal na vision ng kumpanya. At tapat silang naniniwala sa layunin ng tagapagtatag. Kung hindi ito mangyari, mawawala ng direksyon ng kumpanya at unti-unting babagsak ang reputasyon nito. Ang mahalagang aral, ang layunin ng anumang organisasyon ay dapat na malalim ang ugat. Hindi ito dapat mawala kahit wala na ang orihinal na tagapagtatag. Ang layuning ito ang dapat magtulak sa kumpanya patungo sa tagumpay. Magsimula sa iyong sariling bakit. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit mahalaga ang pagsisimula sa bakit. Ano ang layunin mo? Ano ang pinaniniwalaan mo? Kapag mayroon ka ng sagot sa mga tanong na ito, simulan mong pag-isipan ang paano, o how, at ano, o what.
Paano mo maisa sa katuparan ang iyong layunin? Ano ang produktong o serbisyong maaari mong ialok? Huwag kailanman kalimutan ang iyong pangunahing vision. Bantayan ang iyong iniisip, ginagawa, at sinasabi, at siguraduhin mong lahat ay naaayon sa iyong layunin. Ang kapangyarihan ng bakit, o why. Kapag mas malaki ang iyong layunin, mas malaki ang iyong tagumpay. Ang pagsisimula sa bakit, ay nagbibigay ng pundasyon para sa pangmatagalang tagumpay. Ang isang malalim na layunin ay nagsisilbing gabay, isang gabay na hindi mawawala, kahit magbago pa ang pamumuno. Kapag alam mo ang iyong bakit, ito ang gagabay sa iyong paano, at ano. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng isang malinaw at makapangyarihang vision. Hindi lang para sa iyong sarili kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Panatilihin ang iyong layunin sa unahan at hayaan itong maging gabay sa bawat kilos at desisyon mo. Ang ganitong pagkakahanay ng iyong layunin at aksyon ay hindi lang magdadala sa iyo ng tagumpay, mag-iiwan din ito ng isang pangmatagalang pamana. Maraming salamat kung umabot ka hanggang sa dulo. Salamat sa pagsama sa amin sa pagsusuri ng aklat ni Simon Sinek na Start with Why. Inaasahan naming na-inspire ka upang tukuyin at ipahayag ang iyong sariling bakit. Mag-isip ng mas malalim tungkol sa iyong layunin at ihanay ang iyong mga aksyon at desisyon dito. Tandaan, ang mga dakilang lider at matagumpay na organisasyon ay palaging nagsisimula sa kanilang bakit. Kung nagustuhan mo ang buod na ito, huwag kalimutan na mag-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Para sa mas marami pang makabuluhang buod ng audiobook. Patuloy na matuto, patuloy na lumago, at palaging magsimula sa bakit.